Ako si Marichel Reyes, at 12 araw bago ang kasal ng aking kapatid. Nag-text ang nanay ko ang isang pangungusap na nagdulot sa aking ng matinding kalmado. Ang pangungusap ay ito, hindi ka pupunta sa kasal. Ayaw kang pamilyang ito doon. Pagkatapos ngang 3 segundo, nagdagdag ang tatay kong kanyang kontribisyon. Nakmumukha kaming low class kapag nandun ka. Nakaupo ako sa aking mesa ng maoras na iyon. Ang aking assistant na si Jenny ay nakaupo may 4 na talampakan ang layo. Ang leather binder para sa kasal ng kapatid ko ay nakabukas sa harap ko. 8 buwan ng trabaho, pesa 3 milyon ng sarili kong pera. Bawat kontrata ng vendor ay nakapangalan sa akin. Pinirmahan gamit ang parehong Montblanc fountain pen na ibinigay sa akin ni Bea para sa aking ika-30 kaarawan. Binasa ko ang text ng 2 beses. Ngumiti ako at nag-text pabalik sa aking ina ng 5 salita. So, mas pinili niyo ang status kaysa kadugo. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono ng opisina at tumawag ng 18 beses sa loop ng 40 minuto. Dahil ito ang bagay na nakalimutan na nanay ko nang umupo siya pakaitip ang text na iyong. Ako ang nagbayad para sa venue. Ako ang nagbayad para sa florist. Ako ang nagbayad para sa katre, sa DJ, sa photography, at sa mga cascading capiz lights at orchids na partikular niyang hiniling para sa entrance arch. At ang ginawa ko sumunod sa isang function hall and starlight in sa Cubao, makalipas ang 12 araw sa harap, ng bawat laurel ay isang bagay na hindi mapaghahandaan ng sinuman sa pamilyang iyon. Maligayang pagbabalik sa nakatagong paghihiganting pamilya. Kung naranasan mo ng tahimik na tanggalin sa iyong sariling pamilya, para lang magpanatili ng imahe sa mga taong gusto nilang pahangain, mag-iwan ng komento gamit ang salitang resibo kung hawak mo na ang mga papeles na nakalimutan ng pamilya mo na nasa iyo pala. At mangyaring mag-subscribe dahil ang nangyari sa Starlight in Function Hall ay isang bagay na ikinukuwento ko pa rin sa mga tao makalipas ang isang taon. May-ari akong isang maliit na kumpanya ng event planning na tinatawag na Reyes Events Co. Ipinangalan ito sa aking apelyido dahil noong 20 taong gulang ako nang huminto ako sa pag-aral sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila. Sinabi ngang tatay ko na hinding-hindi ako makakaroon ng anumang bagay na may papangalan ko sa aking apelyido. Sinabi niya ito sa hapagkainan habang tumatango ang aking ina at natatandaan kong naisip ko, sige. Gagamit ako ng ibang pangalan kung gayon. Iyon ay 12 taon na ang nakakaraan. Ang Reyes Events Co. ay mayroon ng 4 na empleyadong gayon. Gumagawa kami ng karamihan sa mga mid-tier na kasal at corporate retreat sa lugar ng Metro Manila. Hindi kami glamorosa. Kami ay maasahan. At kilala ngang ma-vendor sa lungsod na ito ang boses ko sa telepono. 8 buwan bago ang text na iyon, tumawag ang nakababatang kapatid kong si Bea na umiyak. Kaka-engage lang niya kay Marco Laurel at agad na kinuha ng nanay ko ang pagpaplano ng kasal. Gusto ni Bea ang isang maliit na seremonya. Gusto ng nanay ko ng isang resepsyon sa Palacio de Manila na may imported na mga bulaklak. Labis na na-overwhelm si Bea. Kaya nag-alok ako. Ako ang personal na hahawa sa bawat vendor. Gagamitin ko ang aking makonta sa industriya para makakuha ng presyong hindi makukuha ng iba. Ilalagay ko ang lahat sa aking business card at ayusin ang nga resibo sa aking nga magulang pagkatapos. Ito ang magiging regalo ko sa kasal ni Bea. Umiyak ulit siya. Niyakap niya ako. Sinabi niyang ako ang pinakamahusay na ate sa mundo. 8 buwan ng mabindar. 8 buwan ng ma-food testing tuwing katapusan ng linggo. 8 buwan ng pagdadala. Kay Bea ng mga swatch ng tela sa kanyang ma-appointment sa buhok dahil hindi siya makaalis sa salon. Sa bawat kontrata, bawat deposito, bawat nilagdang pahina. Ang Montblanc ay tumutunog sa pagbukas. Ang pirma ay natutuyo. Ang binder ay sumasara. Hindi ko inisip kung kaninong pangalan ang nasa mga kontrata hanggang 12 araw bago ang kasal
Nang sabihin sa akin ng aking ina na hindi ako imbitado. Dumating ang text ng Martes, alas 3:47 ng hapon. Naalala ko ang eksaktong oras dahil nasa isang tawag ako sa kumpanya ng rental linen tungkol sa bilang ng napkin, nakbas ang telepono ko. Sumulyap ako pababa. Nakita ko ang preview mula sa aking ina. Nagpaalam ako sa tawag. Sinabi ko sa kumpanya ng linen na tatawag ako pabalik sa loob ng 10 minuto. Hindi ko gagawin. Pero sinabi ko iyon. Binasa ko ang unang text. Pagkatapos ay binasa ko ang pangalawa mula sa aking ama. Pagkatapos ay binasa ko ulit ang pareho para lang masigurado na hindi ko ito gawa-gawa lang. Hindi ka pupunta sa kasal. Ayaw kang pamilyang ito doon. Nakmumuha kaming low class kapag nandun ka. Wala akong naramdaman sa loob ng 4 na segundo. Pagkatapos ay nakaramdam akong isang bagay na napaka-espesipiko. Hindi galit. Hindi kalungkutan. Isang bagay na mas malamig at mas malinaw. Tulad ng kapag tumigil ang pagtulo ng gripo at bigla mong mapapansin kung gaano katahimik ang kusina. Tumingala si Jenny mula sa kanyang monitor. Siya ay 20 taong gulang at dirt na taon na siyang kasama ko. Kaya niyang basahin ang mukha ko, samga parang hindi man lang inabala nga sarili kong pamilya. Anong nangyayari? Tanong niya. Hindi ko pa siya sinagot. Iniharap ko ang screen ng telepono ko sa kanya at idinulas ito sa ibabaw ng mesa. Binasa niya ang mensahe. Pagkatapos ay, binasa niya ulit ang ito. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan lang niyang isinara ang kanyang laptop. Kinuha ko ulit ang telepono at naktype ngang 5 salita. So, mas pinili niyo ang status kaysa kadugo? Pinindot ko ang send. Pagkatapos ay tinanggal ko ang takip ng Montblanc at binuksan ang binder. Ang unang vendor sa listahan ay ang Flora Manila. Dinayal ko ang numero mula sa memorya. Mayroon akong kasal na kailangang baklasin. Upang maunawaan kung bakit itimeng ang aking ina ang text na iyon, kailangan mong maunawaan ang engagement party. 4 na buwan bago nito, nagdaos ang Malaurel ng engagement dinner sa kanilang country club sa Makati. Ang Malaurel ay matagal ng mayaman sa real estate sa Maynila. 4 na henerasyon na. Sila rin, ang mahalaga, ay hindi ang uri ng matao na magsasabi sa iyo na sila ay old rich. Sila ay nakukuwento tungkol sa mga simpleng pampublikong paaralan na pinapasukan ang kanilang maapo. Ang aking ina ay balisa mula pa nung nagpropose si Marco. Mayroon siyang bagong damit. Mayroon siyang snorts pearl pin. Iyong isinusuot lang niya para sa tinatawag niyang mahahalagang okasyon. Nakpraktis siya ng maliit na kaway na binalak niyang gawin sa may pintuan. Nakmaneho ako mag-isa papunta dun. Naksuot ako ng navy dress na pag-ari ko na. Ako lang ang nandun na may suot na hindi bago. Si Doña Amalia Laurel ang unang taong kumusap sa akin. Siya ay nasa kanyang early 60s, balingkinitan, maayos ang gupit ng ubaning buhok. Lumapit siya habang ang aking ina ay abala pa rin sa kanyang clutch bag sa entryway. Ikaw siguro si Maricel, sabi niya. Naikwento sa akin ni Marco ang tungkol sa kumpanya mo. Sabi ko, opo, ako nga po. Tinanong niya kung anong uri ng ma-event ang madalas kong gawin. Sinabi ko sa kanya. Nagtanong siya nga magkabuluhang tanong tungkol sa staffing model, tungkol sa kung paano ko pinamamahalaan ang cash flow sa mga panahong mahina ang negosyo, tungkol sa kung ano ang bumubuo, ang isang magandang relasyon sa vendor. Siya ang pinaka-interesadong matanda na nakausap ko sa loob ng 5 taon. Nahuli ko ang aking ina na nakatingin sa amin mula sa kabilang ibayo nga silid. Ang perpin ay kumikislap sa ilalim nga ilaw nga chandelier. Ang kanyang mukha ay may ginagawang ekspresyon na hindi ko gaanong mabasa. Lumapit si Tita Baby at hinila ang aking ina patungo sa bar. Pinanot ko ang aking tita na hinawakan ang sikong aking ina at bumulong ng kung ano. Tumango ang aking ina. Sa pagtatapos ng gabi, ipinatong ni Doña Amalia ang kanyang kamay sa aking braso
Nakakabilib ka, Maricel. Sabi niya. Maswerte si Bea na mayroon kaniya. Nagmaneho ako pawi na iniisip na naging mayos ang lahat. Wala akong ideya na nagawa ko lang palang mekpenik ang aking ina sa loop ng 4 na sunod-sunod na buwan. Sa wakas ay nagsalita si Jenny. Marichel, maingat niyang sabi. Kinakansla ba natin ang kasal? Tumingala ako mula sa binder. Kinakansla natin ang nga vendor. Kung may kasalman ay nakasalalay na sa nanay ko at sa mga laurel, basta hindi ako ang magbabayad para dito. Dahan-dahan siyang tumango. Isa-isain mo sa akin ang magakontrata. Lumipat ako sa contract index. 18 vendor. Palacio de Manila para sa venue. Bizu Catering para sa pagkain. Flora Manila para sa mga bulaklak. Si DJ Rico para sa musika. 2 photographer. Ang cake, ang transportasyon, ang rental linens, ang dance floor, ang lighting, ang crew para sa pag-install ng kapis lights at orchids, ang string quartet para sa seremonya, ang hair team, ang makeup team, ang hotel suite para sa gabi ng kasal. Bawat isa ay may pangalan ko bilang pangunahing kontratista. Bawat isa ay may business card ko bilang paraan ko pagbabayad na naka-file. Iginigiit ng aking ina ang kaayusan na iyon 8 buwan na ang nakakaraan. Vendor lock-in pricing. Ang tawag niya dito, ayaw niyang isipin ang logistik. Gusto niyang maging inang nobya. Sumang-ayon ako dahil akala ko ay regalo ito. Tinanggal ko ang takip ngang Montblanc at inilatak ito sa legal pad. Nilinis ni Jenny ang kanyang ma-meeting sa hapon. Gumawa ako ng checklist. Pangalan ng vendor, halaga ng depositong mawawala, halaga ng huling pagbabayad na kakanselahin, paraan ng pagkansela, oras ng pag-recover. Ang Montblanc ay gumawa ngang mahinang tunok ng higpitan ko ang takip. Tumingin ako kay Jenny. Tumingin siya sa akin. Tatawag ang nanay ko sa loop ng 40 minuto, sabi ko. Mas gusto kong matapos ang unang 8 bago siya tumawag. Kinuha ni Jenny ang kanyang telepono. Sisimulan ko ang call queue mula sa linya ko. Ikaw ang bahala sa mga venue at catering. Ako ang bahala sa florals at transportation. Go. Denial ko ang Flora Manila. Sumagot ang Flora Manila sa ikalawang ring. Flora, si Marichel ito sa Reyes Events. Kailangan kong kanselahin ang order para sa kasal ni na Reyes at Laurel ang buong order. Ngayon, huminto si Flora. 6 na taon na kaming makakilala. Siya ang nagpapatakbo ng pinakamahusay na floral shop sa Metro Manila. Binigyan ko siyang ma-referral na nakakahalaga ng humigit kumulang 45 milyon sa kabuuan ng aming pakikipagtrabaho. Marichel, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kailangan ko ang pakansela sa sulat sa loob ng 1 oras. Naunawaan ko na mawawala sa akin ang P200,000 na deposito. Kailangan mong i-void ang P400,000 na huling pagbabayad na autodraft sa ika-5, pakikumpirma pareho sa email. Tapos na, sabi niya. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niya ang negosyong ito. Alam niya na kung ano man ang nangyari, ayaw kong pag-usapan ito. Dumating ang email sa inbox ko makalipas ang 4 na minuto. Gumuhit ako ang linya sa Flora Manila gamit ang Montblanc. Dinaya ko ang Bizu Catering. Parehong peg-usap. P100,000 ang nawala. P450,000 ang na-void. Kumpirmasyon sa loop 7 minuto. Linya sa pamamagitan ang Bizu Catering. Si DJ Rico. Kaibigan ko siya. Isinawli niya ang buong deposito dahil sinabi niyang on-call naman siya ng gabing iyon at maring mag-rebook. Linya sa pamamagitan ni DJ Rico, ang kumpanya ng transportasyon. Na-void sa loob ng 3 minuto. Ang string quartet. Ibinalik ng buo sa aking kahilingan. Ang cake. Ang cake lang ang masakit. Pasadya ito. Ang panadero ay nag-angkat na nga espesyal na sangkap para sa ube buttercream. Hiniling ko sa kanya na itago ang batch at ang maatalan ng disenyo para sa isa sa aking maapaparating na kliyente. Pumayag siya.
P15,000 ang nawala. P85,000 ang na-void. 11 linya sa 11 vendor sa loop ng 26 minuto. Ang Montblanc ay mainit sa aking kamay. Bumulong ako sa sarili ko habang minamarkahan ng order ng orchid. Low class. Ang low class ay hindi nagde-deliver ng mga orchid sa tamang oras. Ang low class ay hindi alam ang cancellation clause. Tumingala. Si Jenny, sa akin, hindi siya tumawa. Pero narelax ang kanyang balikat. Mayroon kaming 7 vendor na natitira. Nagsimulang umilaw ang telepono ko bandang 4,22. Ang unang tawag mula sa aking ina, hindi ko pinansin. Ang pangalawa, hindi pinansin. Ang pangatlo ay napunta sa voicemail. Hindi ko pinakinggan. Ang pang-4 at pang-5 ay dumating ng sunod-sunod noong 4,31. Pinatay ko ng tuluyan ang ringar. Hindi ako ang mawawalan ng fokus. Si Jenny ay tinatrabaho ang transportasyon rental at ang lighting crew. Kinuha ko ang susunod na kontrata. Noong 4:36, yumilaw ang telepono ko na may text mula kay Bea. Ate Maricel, please sagutin mo. Sabi ni Mama nagiging madrama ka do, please. Binasa ko ang mensahe. Itinawag ko ang telepono. Hindi ako sumagot. Tumingin si Jenny sa akin. Si Bea, kumpirma ko, sinabi ni Mama sa kanya na nagiging madrama ako. Ano ang sinabi sa text? Siguro hindi sinabi ni Mama sa kanya kung ano talaga ang isinulat niya. Sinabi niya kay Bea na nakakaroon ako ng matinding meltdown. Tumango si Jenny. Hindi niya pinilit. Iniabot niya sa akin ang linyang rental at kumpirmasyon na nakansela na. Gumuhit ako ng linya. Noong 4,41, nag-iwan ng voicemail ang aking ina. Ipinakita ng telepono ang tagal. 2 minuto 11 segundo. Hindi ko ito pinakinggan. Ang sunod-sunod na mga text pagkatapos nun ay dumating ng bulto-bulto. Mula sa aking ina, mula kay Tita Baby, mula sa aking ama sa wakas noong 453. Marichel, galit ang nanay mo. Tawagan mo siya pabalik. Hindi ko siya tinawagan pabalik. Hindi ko siya tinawagan pabalik. Mayroon akong Palacio de Manila na kakanslahin at gusto kong gawin iyon ng personal. Tiningnan ko ang binder. Ang kontratangang venue ay nasa unahan. 900,000 sa kabuuan sa huling pagbabayad na naka-schedule na mag-autodraft sa Biyernes ng umaga. P200,000 na deposito ang mawawala sa pagkansela. Kinuha ko ang telepono at dinayal ang direktang linya kay Paolo, ang venue manager sa Palacio. Mayroon akong pihudeksan sa ta, nola na babawiin mula sa binggit. Sumagot si Paolo sa unang ring. Palagi naman, Marichel, sabihin mo sa akin ang magandang balita. Paolo, kinakansela ko ang kasal ni Reyes at Laurel. Buong pakansela ngayong gabi. Tahimik siya ang 2 segundo. Pagkatapos ay sinabi niya, Marichel, ang deposito ay P200 ka. Ang huling P900 ka ay nakatakdang i-draft sa Biyernes. Mawawala sa iyo ang P200 ka sa pagkansela, ngunit mapipigilan ko ang P900 ka kung kumpirmahin mo sa susunod na 30 minuto. Kumpirmado. I-refund ang P900 ka sakat na nakafile. Gusto ko snorts ang email ngang pagkansela ngayong gabi. Huminga siya ng malalim. Sigurado ka ba? Sigurado ako, Marichel. Alam mo ba kung gano ang gibig? Sabihin nito para sa kanila. 11 araw na lang tayo bago ang gasal. Alam ko, Paolo. Mayroon silang 11 araw. Mayroon akong checkbook na may 3 blankong linggoeng kapasidad. Ipadala ang email. Ipinadala niya, ito makalipas ang 16 minuto. Subject line, kumpirmasyon ng pagkansela sa Palacio de Manila. Refund ng pa 900,000 na naproseso sa business card ng Reyes Events na nagdatapos sa 4,482. Deposit forfeit, P200,000.
Gumuhit ako ang linya sa palasyo gamit ang Mont Blanc. Ang binder ay may 4 na vendor na natitira. Haharapin ko sila sa umaga. Sumandal ako sa aking upuan. Tumingin ako sa bintana. Metro Manila alas 5:15 isang Martes sa unang bahaging Setyembre. Ang liwanag ay kulay ngang mahinang saa. Tumingin si Jenny sa akin. Ano ang nararamdaman mo? Naisip ko ito sandali. Parang nagbayat lang ako ng pinakamurang therapy. Bil sa buwang buhay ko, sabi ko. At makinig kayo. Gusto kong sabihin ang isang bagay sa inyo ngayon. Kung nanonood ka pa rin sa 4-minute mark, dahil may isang tao diyan na nagkukuwenta sa kung ano ang kakatapos ko lang gawin. May nag-isip. Bakit siya nawalan ng P200,000 sa isang venue na pwede naman niyang gamitin? Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo kung ano ang natutunan ko noong 22 ako. Ang taon na sinabi ng aking ama na ang aking apelyido ay hindi katumbas ng matrikula. Ang pakawala ng P200,000 para layuan ang mga taong nagsabi sa iyo na nakmumukha silang low class dahil sa iyo ay ang pinakamurang therapy na mabibili ng pera. Kung nakapirma ka ng tseka para lang palayain ang iyong sarili, I drop ang salitang cheapest therapy sa mga komento. At mag-subscribe dahil ang Starlight in Part 2 ay darating at hindi ko lalampasan ang alinman dito. Dumating ang aking ina sa aking opisina nung namgosong 4. Sinabihan ko si Jenny na umuwi na nung 5:45. Ayaw niyang umalis. Iginigiit ko. Walang dahilan para nandun siya para sa darating na pangyayari. Tumunok ang bell sa harap. Pumasok ang aking ina. Perlpin, maingat na make-up. Ang damit na isinusuot niya kapag gusto niyang magmukhang seryoso sa negosyo. Hindi ako tumayo. Hindi ko isinara ang binder. Hindi ko itinabi ang Mont Blanc. Hi, Ma. Marichel. Tama na ito. Sinubukan niya muna ang init. Anak, umupo ka at kausapin mo ako. Nakaupo ako. Sinubukan niya ang lamig. Ipinahiya mo ang pamilya mo. Ipinahiya mo ang sarili mo. Talaga ba? Sinubukan niya ang ngaluha. Mga totoong tingnan. Magaling siya sa mga iyon kapag kailangan niya. Hindi ako gumagalaw. Ma, bawat vendor na kinontrata ko para sa kasal ni Bea ay naabisuhan na ngayong araw. 8 sa kanila ang nakumpirma na nga pagkansela sa sulat. Ang natitirang 10 ay matatapos bukas ng umaga. Ang venue na Palacio de Manila ay pinakawalan na ang petsa. Ang Laurel ay wala ng lokasyon ng resepsyon. Nawala ang dugo sa kanyang mukha sa 2 alon. Una sa paligid ng bibig, pagkatapos ay sa paligid ng mamata. Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Nagpadala si Paulo sa palasyo ng cancellation email. Pwede mo siyang tawagan mismo. Sinubukan niyang magsalita. Walang lumabas. Itinagilit ko ang aking ulo. I mean, maintindihan ko kung mas gugustuhin mong huwag tumawag. Kasi, alam mo na, ang mga low classes na tao ay karaniwang walang personal na linya sa mga manager ng luxury venue. Kaya, hindi ko sigurado kung bakit mo gugustuhing tawagan si Paolo. Pumikit ang kanyang mata, sandali lang. Idinagdag ko, halos malumanay. Bro, ang low class na tao ay tila hindi na imbitahan sa mga kasal, kaya hindi ko sigurado kung bakit ka nandito. Umalis siya nang hindi nagsasabi ng isa pang salita. Pinanot ko ang aking ina sa bintana ng opisina pagkalis niya. Nakarating siya sa kanyang kotse. Tumayo siya sa parking lot ng 30 segundo. Pagkatapos ay hinablot niya ang kanyang telepono mula sa kanyang pitaka at nagsimulang magdial. Hindi ko siya naririnig. Ngunit nakikita ko ang kanyang nabalikat. Nakikita ko ang paraan ng kanyang paglakat-lakat. Nakikita ko ang paraan ng paggisto niya gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang perpin ay nasinagan ng ilaw sa parking lot. Alam ko kung sino ang nasa kabilang linya ng tawag na iyon. Si Tita Baby. Si Tita Baby ay ang nakatatandang kapatid ng aking ina. 55. 2 beses na hiwalay sa asawa,
Hindi kailanman nakabawi sa pananalapi o panlipunan mula sa alinman dito. Nakatira siya sa isang tsondo na tinulungan ng aking ina na makuha niya. Siya ang humihinga ng social calendar ng aking ina. Mayroon silang partikular na tono kapag nag-usap sila sa isa't isa. Malakas, mabilis, halos kompetitibo. Bandang 7:00, gabing iyon, nag-text sa akin ang pinsan kong si Carla. Ate Marichel, anong nangyayari? Nandito si Tita Tessie sa bahay ni Mama. May dalang boteng wine at tinatawagan nila ang mafendor. Si Carla ay 26, anak ni Tita Baby. Hindi kailanman naging kapareho ng wavelength ng kanyang ina. Hindi kami close, eksakto, ngunit magili kami sa isa't isa. Tinatawagan nila ang mafendor. Type ko pabalik. Ano ang ibig mong sabihin? Sinusubukan nilang takutin sila. Tulad ng pagsasabi sa kanila na makakakuha sila ng masamang refuse kung hindi nila tutuparin ang orihinal na mga kontrata. Tumawa ako ng malakas sa aking walang tao na opisina. Talagang tumawa ako. Carla, ang nakontrata ay nakapangalan sa akin, hindi sa kanila. Naisip ko nga, hindi sila nag-enjoy dito. Isang gapaginto. Pagkatapos ay idinagda ni Carla ng kaswal. Nakita mo na ba ang family chat kamakailan? Binasa ko ang linya ng 2 beses. Anong family chat? Oh, sulat ni Carla. Oh, Ate Maricel, yung group chat ni na Mama, Tita Tessie at Tito Lito. Plano nilang dahan-dahan kang alisin sa ekse ng mga kaksi years na. Nakaupo ako ng tahimik. Hiniling ko sa kanya na sabihin sa akin ang lahat. Na-doorbell si Be sa akin ng 10:03, gabing iyon. 1 oras na akong nasa bahay. Hindi ako nagluto ng hapunan. Nakaupo ako sa aking sopa na hawak ang Mont Blanc at ang huling text ni Carla sa aking screen. Binuksan ko ang pinto. Ang maskara ni Bea ay nasa kalagitnaan ng kanyang mukha. Ate Marichel, bakit mo ginagawa ito? Tumabi ako. Pumasok siya. Umupo siya sa sahig ng aking pasilyo nang hindi tinatanggal ang kanyang Amerikana na isang bagay na hindi ko nakitang ginawa niya mula nung siya ay 11. Umupo ako sa tapat niya. Makitid ang pasilyo. Maari, kaming magdikit ng tuhod kung susubukan namin. Bea, alam mo bang nag-text si Mama sa akin at tinawag akong low class? Hindi si Bea ang tinutukoy niya. Hindi Bea. Itinipe niya ang nga salita. Sumunod si Papa ang kanyang sariling bersyon. Ang parehong text ay nasa telepono ko ngayon. Tumingin siya sa sahig. Bakit hindi mo ako tinawagan? Tanong niya. Bea, ikaw ang bride. Hindi kita tatawagan 11 araw bago ang kasal mo para umiyak tungkol kay Mama. Hahawakan ko ito sa paraang pahawa ko sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng pagkansela sa lahat. Sa pamamagitan ng pag-alis ng pangalan ko sa mga kontrata na pinirmahan ko dahil akala ko ay tumutulong ako sa iyo. Nagdesisyon si Mama na hindi ako pamilya. Nagdesisyon akong huwag ng magbayad para sa mga kaganapan ng pamilya. Inilagay niya ang kanyang muha sa kanyang mga kamay. Pakaraan ngang 1 mahabang minuto, tumingala siya. Ate Marichel, talaga bang sinabi ni Mama na mas mahalaga ka kaysa sa akin? Isinaalang-alang ko ang pagsisinungaling. Hindi ko ginawa. Hindi, Bea. Sinabi niya na hindi mo siya gaanong ipinapahiya. Napaatras siya. Hindi ko nakitang napaatras si Bea mula nung bata pa kami. Tumayo siya. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang manggas. Tumingin siya sa akin ng matagal. Ate Marichel, kailangan kong mag-isip. Okay, hindi ako kumakampi sa kanya. Bea, mahal kita, pero kailangan mong magdesisyon kung kakampi ka sa akin. Umalis siya, tumunok ang pinto sa paksara. Nakaupo ako sa pasilyo ang 1 pang 20 minuto. Pagkatapos ay hinanap ko ang laptop ni Bea. Iniwan ni Bea ang kanyang laptop sa aking apartment 2 katapusan ng linggo na ang nakakaraan. Snorts.
Gumagawa siya ng diagram ng ayos ng mesa habang naghahanda akong merienda para sa aming dalawa. Sinabi niya na kukunin niya ang laptop pagkatapos ng menu meeting nung Sabado. Dumating at lumipas ang Sabado. Ang laptop ay nasa aking entry table sa ilalim ng isang stack ng sulat. Binuksan ko ito. Ang lock screen ay tumatanggap ng kanyang fingerprint o passcode. Hindi siya nagtakda. Nebe password kailanman. Ang kanyang messages app ay bukas sa browser tab. Nag-scroll ako sa sidebar. Karamihan sa mga thread ay normal. Mga chat ng bridesmaid. Si Marco, ang dress fitter. Sa ibaba ngang sidebar na may indicator na nagpapakita ngang maliit na pulang tuldok ay isang group thread. Ang thread ay pinangalan ng Nanay at Tatay at Tita Baby. Idinagdag si Bea sa thread para sa ilang tanong sa logistik nung nakaraang 2 linggo. Hindi niya ito namute. Patuloy na dumarating ang mga mensahe. Nag-scroll ako sa itaas. Nagsimula ang thread nung Marso ang 2024. 2 taon na ang nakakaraan. 3 buwan pa katapos na aking 30 kaarawan. 3 buwan pa katapos, ibigay sa akin ni Bea ang Montblanc. Ang unang mensahe ay mula sa aking ina. Pagkatapos ang kasal, kailangan natin ang plano para dahan-dahang alisin si Marichel. Hindi niya kailangang pumunta sa bawat holiday. Ang pangalawang mensahe mula kay Tita Baby, masyado siya, Tessie, mabuti ang intensyon niya. Pero sobra. Ang pangatlo mula sa aking ama, sang-ayon, hindi siya bagay sa picture. Tingnan natin kung paano ang engagement. Umupo ako sa aking kitchen counter. Nag-scroll ako. Setyembre 2024. Sabi ni Tita Baby, nagtanong si Doña Amalia tungkol sa negosyo ni Marichel sa engagement party. Kailangan nating ibaling ang usapan na iyon, hindi siya kauri nila. Disyembre 2024. Nabanggit ni Doña Amalia na mukhang may kakayahan si Maricel sa Christmas open house. Nawawala ako sa sarili ko. Pebrero 2025 plano, pagkatapos ng rehearsal dinner, mananatili si Maricel sa bahay dahil sa work emergency. Pumayag si Bea. Agosto 2025. Nung nakaraang linggo, 8 araw bago ay padala ng aking ina ang text. Kailangan nating hawakan ang imbitasyon sa kasal ng direkta kay Marichel. Dapat niyang isipin na siya ang pumiling umatras. Tinanggal ko ang takip ng Montblanc. Binuksan ko ang isang bagong legal pad. Nagsimula akong isulat ang mga petsa. Hinanap ko sa thread ang pariralang low-class oyologs. Ang unang hit ay mula kay Tita Baby. 11 buwan na ang nakakaraan tungkol sa isang damit pang Pasko na isinuot ko. Ang pangalawa ay mula sa aking ina, 6 na buwan na ang nakakaraan tungkol sa aking buhok. Ang pangatlo ay ang mula ngayong Martes. In-screenshot ko ang bawat mensahe. Hindi ako umiyak. Patuloy lang akong nagsulat. Maari ko sanang komprontahin ang aking inang gabing iyon? Hindi ko ginawa. Ipinadala ko ang mga screenshot kay Grace, ang aking roommate nung kolehiyo na isang paralegal sa isang law firm, at napanood akong hawakan ang mas masahol pang mga sandali kaysa dito mula sa malayo. Ang kanyang sagot ay dumating noong 12:41 ng madaling araw. Marichel, mga resibo ito. Alam ko, huwag mong ilabas. Huwag ngayong gabi. Hindi ko gagawin. Gagawa sila ang katangahan mo na. Palagi naman, hintayin mo. Naghihintay ako. Isang paginto. Pagkatapos ay nagpadala siya. At huwag mong sabihin kay Bea kung ano ang nakita mo sa laptop pa. Hindi ko. Sinabi kay Bea. Isinara ko ang laptop. Ibinalik ko ito sa ilalim ng stack ng sulat. Nagpadala ako kay Bea ng text na nagsasabing, "Salamat sa pagdaan. Mahal kita. Usap tayo bukas." Hindi siya sumagot. Nagtimpla akong saa. Umupo ako sa aking sopa. Isinaalang-alang ko ang aking mga pagbipilian.
Maari akong makpadala na maka-screenshot sa aking ina at panuran siyang sumabok. Masarap iyon sa pakiramdam sa loop ngang 1 oras. Pagkatapos ay tapos na. Maari kong ipadala ang ma-screenshot kay Doña Amalia Laurel. Mas magiging kapaki-pakinabang iyon. Ngunit pakiramdam ko ay ginagamit ko si Doña Amalia. Ayaw kong gawin iyon. O maari akong maghintay. Nagpasya akong maghintay. Anuman ang mangyari sa susunod, gagawin ito ngang aking ina sa kanyang sarili. Palagi naman. Natulog ako nung 2 ngolong madaling araw at natulog ng 9 na oras. Hindi ako nakatulog ng ganun kahimbing sa loob ng 1 taon. Tinawagan ng aking ina si Doña Amalia Laurel nung Miyerkules ng umaga. Alam ko ito dahil nag-text si Carla sa akin nung tanghali. Ate Marichel, nandito si Tita Tessie. Tinawagan ni Mama si Doña Amalia kagabi para ipaliwanag na nakakaroon kang breakdown at sinisira ang kasal dahil sa inggit. Naku po, type ko, pabalik. Ate Maricel, ang sagot ni Doña Amalia ay, quote, gusto kong makausap si Maricel ng direkta. Tinitigan ko ang mensahe. Pagkatapos ay tumawa ako. Pagkatapos ay nagtimpla akong kape. Kung nanonood kayo ang ilang sandali ngayon, at naranasan niyo nang umupo sa isang kusina na pinapanood ang isang magulang na muling isulat ang realidad sa harap mo sa real time, ay drop ang salitang rewrite sa mga komento sa ibaba. Dahil snorts, narito ang mangyayari. Malalaman ng aking ina na hindi naging Doña Amalia Laurel, si Doña Amalia sa pamamagitan ng pakikinig sa mga bulong-bulungan sa mga pasilyo ng country club. Nagtatanong si Doña Amalia. At pagkatapos ay nagtatanong siya ulit. At pagkatapos ay tinitingnan niya ang mapapeles. Tumawag ang sekretarya ni Doña Amalia sa akin noong 4:14 nga hapong iyon. Inaasahan ko na ang tawag. Siya ay may need. Kaya-aya. Direkta. Mes. Reyes, nais ni Doña Amalia na imbitahan ka sa kanyang tahanan para magsaa sa Biyernes ng hapon, alas 3:00 kung libre ka. Libre ako po? Hinihiling ni Doña Amalia na dalhin mo ang anumang dokumento na may kaunayan sa pagpaplano ng kasal. Nabanggit niya ang kontrata nga vendor, mga resibo, kung anuman ang mayroon ka. Dadalhin ko ang binder po. Salamat po. Salamat, Miss Reyes. Inaasahan naming makita ka sa Biyernes. Ibinaba ko ang telepono. Inimpake ko ang binder. Gumawa ako nga kopyang lahat ng nasa loop nito. Gumawa akong iwalay na Manila folder na mga nakaprint na screenshot ng group chat. Pinagsama ko ang lahat kasama ang aking Montblanc na nakaklip sa cover. Mayroon akong 3 araw para ayusin ang aking mga inisip. Alam ko kung ano mismo ang dadalhin ko. Biyernes ng hapon, 2:57, ang tahanan ng mga Laurel ay nasa isang lumang neighborhood sa Forbes Park na nadadaanan ko lang dati. Ang kalye ay may linyang malalaking punong akasya. Ang mabahay ay nakatayo sa liko ng mababang mabakot. Ang bahay ni Doña Amalia ay isang malaking bahay na may impluensyang Espanyol na may berdeng pinto at isang branda. Walang gate na mataas. Walang gwardiya sa pinto. Naroon si Doña Amalia na nakasuot ngang beige cardigan na hawak ang screen door na bukas. Marichel, tuloy ka. Mainit ang taa. Ang loop ay may panlasa sa paraang mahirap ilarawan kung hindi mo pa ito nakikita. Magalumanggaw pombra. Injibago. Isang estante ng libro na abot mula sahig hanggang kisame. Isang piano na malinaw na ginagamit, walang ginto, walang statement art. Isang black and white na litrato ng isang lalaki na naka-overalls ng mekaniko ang nakasabit sa itaas ng fireplace. Siya mismo ang nagbuhos ng saa. Earl Grey, totoong porselana na mgatasa, walang cookies sa isang tray, taalang. Marichel, anong nangyayari? Inilagay ko ang 3 piraso ng papel sa maliit na mesa sa pagitan namin. Ang unang papel ay ang master list ng manakanslang vendor na may mga halaga ng $. Ang pangalawang papel ay ang orihinal na kontrata ng Palacio de Manila na may pirma ko at Reyes Evans Co. bilang kontratista.
Ang pangatlong papel ay ang bank statement na nagpapakita ng P1,3 milyon at sukli na binayaran sa loob ng 8 buwan mula sa aking business account para sa pananaw sa kasal ng aking ina. Nagsuot si Doña Amalia ng salamin sa pagbasa na hindi ko napansin kanina. Binasa niya ng dahan-dahan ang bawat papel. Hindi niya iniskim, binasa niya. Pagkaraan ng nga 3 minuto. Tumingala siya. Sinabi ng iyong ina sa aking asawa sa engagement dinner na ang iyong negosyo ay at sinisipi ko isang side hobby na ginagawa ni Marichel kapag weekend. Nag-impleyo, ako ng 4 na tao po. Gumawa kami ng event na may 6-figure na kita noong nakaraang taon, 2 corporate retreat at 11 kasal. Binigyan kami ng palasyo ng vendor account discount dahil nakagawa na ako ng 6 na event sa kanilang pasilidad. Tinapik ni Doña Amalia ang bank statement. At ang P1, 3 milyon. Pera ko po. Business card ko. Tinanong ako ni Bea. Nag-alok ako. Akala ko regalo ito. Tahimik si Doña Amalia ng mahabang sandali. Bakit niya sasabihin sa amin na ang negosyo mo ay isang side hobby? Dahil nag-alala siya na malalaman niyo na ang negosyo ko ay mas matatag kaysa sa investment portfolio ng tatay ko. Hindi na-react ng madula si Doña Amalia. Tumango lang siya minsan. Pagkatapos ay sinabi niya, ang kasal ni Bea ay sa loob ng 8 araw. Ano ang gusto mong mangyari, Marichel? Pinag-isipan ko ang tanong na ito sa loob na 3 araw. Gusto ko pong matuloy ang kasal, Doña Amalia. Tita Amalia. Gusto ko pong makaroon ng kanilang araw sina Bea at Marco. Hindi nila kasalanan. Hindi ako ang nakansela ang kasal. Ang nanay ko ang gumawa ng sabihin niya sa akin na nagmumukha siyang low class dahil sa akin. Gusto ko lang malaman ng nga. Laurel kung sino talaga ang nabayat para sa mga bahaging umiral. Tinanggal ni Tita Amalia ang kanyang salamin. At gusto mo bang nandun? Kung imbitahan niyo po ako po. Hindi kung ang mamagulang ko ang mag-imbita sa akin. Sinabi nila sa akin na hindi ako welcome? Hindi siya huminto. Isaalang-alang mo ang iyong sarili na imbitado ko ng personal. Tumayo siya. Lumakat siya sa isang maliit na writing desk sa dingding. Binuksan niya ang isang drawer. Kumuha siya ang isang bagong place card. Kumuha siya ang isang manipis na pilak na panulat. Ang panulat na ginamit niya ay may parehong bigat sa kanyang kamay tulad ng aking Mont Blanc sa akin. Napansin ko ito. Bago ko naintindihan na napansin ko ito, isinulat niya ang pangalan ko sa calligraphy, Maricel Reyes. Pagkatapos sa ilalim nito, Laurel Tabel. Inyabot niya sa akin ang card. Maricel, mayroon akong isa pang tanong at pagkatapos ay maari na tayong tumigil. Sinabi ba ngayong inasa iyo ng partikular na nagmumukha siyang low class dahil sa iyo? Itinipen niya po ito. Ganun din ang tatay ko. Nasa akin ang mga screenshot. Maari ko bang makita ang mga ito? Binuksan ko ang Manila folder. Iniabot ko sa kanya ang nakaprint na screenshot ng group chat, lahat ng mga ito. Nagbasa siya ng 9 na minuto. Hindi siya nagsalita. Nang matapos siya, tinupi niya ang screenshot at inilagay sa writing desk. Marichel, makita tayo sa susunod na Sabado. Inihatid niya ako sa pinto. Hindi siya nagpaalam. Pinisil niya ang kamay ko minsan. Ang pagkakahawak ay matatak at mainit. Nagmaneho ako pauwi na ang place card ay nasa upuan ng pasahero. Ang nanay at tatay ko ay gumugol ng sumunod na 4 na araw sa paghahanap ng kapalit na venue. Pinanatili akong may alam ni Carla. Tinawagan nila ang Palacio de Manila at sinubukang ay Anchansel. Magalang si Paulo. Sinabi niya sa kanila na ang petsa ay naibigay na sa isang corporate retreat. Sinabi niya ito sa kanila sa boses na isang tao na nabrief na. Tinawagan nila ang Manila Hotel. Booked sa buwang season. Tinawagan nila ang Shangri-La sa Fort Booked. Tinawagan nila ang Blue Leaf Cosmopolitan. Booked. Ang panahon ng kasal sa tag-init sa Maynila ay nagbubuk ng
8 buwan ng maaga. Walang mga luxury venue na magagamit sa loob ng 11 araw na abiso. Pagsapit ng Huwebes ng umaga, nakapili na sila sa Starlight Inn, function hall malapit sa Cubao. Conference ballroom, fluorescent lighting, drop ceiling tiles, isang buffet contract ang idinagdag dahil hindi gumagawa ng plated dinners ang Starlight Inn. Nagpadala ang aking ina ng email sa extended family na nagpapaliwanag sa pagbabago ng venue. Ang ibinigay niyang dahilan ay, at sinisipi ko, dahil ang technician ng hearing aid ni Tita Baby ay mas malapit sa Cubao. Napadala si Carla sa akin ng screenshot ng email na may isang tumatawa umiyak na emoji. Ang bagong chatterer ay isang panic booking. Ang original na Bizu Catering ay gagawa sana ng filet mignon. Ang package ng Starlight Inn ay isang buffet ng chicken teriyaki, mashed potatoes, at isang vegetarian pasta. Ang nanay at tatay ko ay nagbayad ng ₱700,000 para sa buffet na iyon dahil alam ng Starlight Inn na 11 araw na lang sila bago ang kasal. Ang bagong florist ay isang wholesale order mula sa Dangwa. Puting rosas at baby's breath sa mga plastic na florera. Humigit kumulang 15,000 sa kabuuan. Ang wedding cake ay mula sa bakery ng SM Hypermarket. Sinabi ng aking ina sa lahat na ito ay isang stylistic choice. Isang pagbabalik snorts sa pagiging simple. Sabi niya, sinabi ng aking ama sa Polo Club na may issue sa konstruksyon ng venue sa Palacio de Manila. Walang sinuman sa Polo Club ang naniwala sa kanya. Hindi ako nakipag-ugnayan sa sinuman sa aking pamilya sa buong linggo. Bumili ako ng navy dress na pag-ari ko na mula sa aking aparador. At isinabit ko ito kung saan ko ito makikita. Dumating si Bea sa aking opisina nung Biyernes ng hapon, 3 araw bago ang kasal. Wala siyang suot na makeup. Ang kanyang buhok ay nasa isang maluwak na bun. Hindi siya gaanong nakatulog. Ate Marichelle, sabi ni Mama, trinaydor mo siya kay Doña Amalia. Isinara ko ang binda. Inimbitahan ako ni Tita Amalia na maksaa sa kanyang tahanan. Umupo si Bea sa tapat ng aking mesa. Hindi niya tinanggal ang kanyang Amerikana. Sinasabi ni Mama na sinusubukan mong sirain ang kasal. Ate Marichelle, pupunta ako sa kasal. Tumingal siya ng masakit. Pupunta ka? Inimbitahan ako ni Tita Amalia ng personal. Naksulat siya ng place card. Nakaupo ako sa laurel table. Ang mukha ni Bea ay dumaan sa 3 emosyon ng sunod-sunod. Gulat na mga mata, pagkatapos ay ginhawa, pagkatapos ay isang komplikadong uri ng takot. Magwawala si Mama. Nagwawala na si Mama mula pa nung engagement party. Bea, hindi mo lang nakita. Hindi ko rin nakita hanggang sa linggong ito. Anong ibig mong sabihin? Isinaalang-alang ko ang pagsasabi sa kanya tungkol sa group chat. Nagpasya akong huwag. Hindi pa. Hindi bago ang kasal. Ibig kong sabihin na si Mama ay nakachalibrate para sa mga laurel sa loob ng 2 taon. At ako ang bahagi ng larawan na hindi niya malaman kung paano ay crop. Napuno ngang luha ang mga mata ni Bea. Hindi siya umiyak. Hinayaan lang niyang bukas ang mga ito hanggang sa luminaw. Itinuro niya ang Mont Blanc sa aking mesa. Pwede ko bang bawiin yan? Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako sa pen. Regalo ito, Bea. Mula sa iyo para sa akin, para sa aking ika. 30. Akin ito. Tumangko siya. Hindi siya namilit. Hindi siya nakipaktalo. Tumingin lang siya sa pen ng matagal. Sa paraang maari mong tingnan ang isang bagay na muntik mo nang masira. At pagkatapos ay napagtanto mong hindi mo pala nasira. Ate Marichelle, mahal kita. Mahal din kita. Umalis siya. Tinanggal ko ang takip ng Mont Blanc. Pumirma ako ang 3 kontrata ng hapong iyon. Isang araw bago ang kasal. Kakaunti lang ang ginawa ko. Pumunta ako sa opisina sa umaga. Pumirma ako ng papeles para sa isang bagong kliyenteng corporate retreat. Nakape ako para kay Jenny. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangang pumasok sa Sabado. Nasa barbecue siya ng kanyang kapatid.
Mabuti. Umuwi ako nung 3. Nilabhan ko ang navy dress. Inistime ko ito. Inilatag ko ito sa aking kama. Sinubukan ko ang isang maliit na pares ng hikaw, hindi perlas, simpleng silver studs. Umupo ako sa gilid na aking kama at tiningnan ang damit ng matagal. Naktext si Jenny nong 6,0. Okay ka lang bukas? Pinakamaayos na ako sa loob ng isang taon. Type ko pabalik. Nagpadala siyang puso. Nag-message si Grace nung 7. Duman siya sa aking apartment ng hapong iyon at nag-iwan ng selyadong sobre sa aking pinto. Sa loob ang sobre ay may 2 malinis na nakaprint na kopya ngang mga screenshot ng group chat na may sticky note. Ang sticky note ay nagsabing, kung sakaling kailanganin mo ang maito, sumusuporta ako sa iyo. Idinulas ko ang sobre sa aking clutch bag. Nagluto ako ang hapunan. Kumain ako mag-isa. Pinanood ko ang pag-alis na liwanag sa kusina. Nung 9:00 naisip ko sa aking sarili nang napakalinaw sa dilim ng aking sariling apartment. Ang tanging taong nakarinig nito ay ako, hindi nagbabayat ng deposito ang low class. Ako Natulogi ako enigay 8 oras. Eng starlight ing sa Cubao. Sabado, 4:07 enigay apong. Iparada ko ang aking kotse sa isang regular na puwang enigay panauhing sa hotel. Naglakat ako payat sa sementadong pasukan. May 2 haligi ng beige na bato sa makabilang paning nga pintong lobby. Sinusubukan nilang magmukhang isang venue at hindi isang roadside hotel. Ang lobby ay may amoy ng fluorescent carpet cleaner. Isang karatula sa isang easel ang nagsabing, kasal ni Reyes at Laurel, Ballroom B. Ang font ay ang corporate font ng Starlight Inn. Mayroong directional arrow. Sinundan ko ang arrow. Ang carpet ng pasilyo ay may pattern na brilyante. Ang mga drop ceiling tiles ay may mga brown na mansa ng tubig sa 2 lugar. May nag-ayos ng counting floral arrangement sa pasukan ng Ballroom B. Puting rosas, baby's breath. Kalidad ng grocery store. Nakatayo ang aking ina sa pinto. Suot niya ang parehong damit na isinuot niya sa engagement party, ang pearl pin, takong. Binabati niya ang napinsan. Nasa kanya ang kanyang social face. Nakita niya akong paparating sa pasilyo. Nanigas siya sa kalagitnaan ng pakikipakamay sa aking pinsang si Bert. Mukhang nalilito si Bert. Ang aking ama, na nasa 3 talampakan sa likuran niya, ay lumingon nang makita niyang nanigas siya. Naging kulay abo siya na hindi ko pa nakita sa isang buhay na tao. Si Tita Baby, na nakatayo malapit sa gift table, ay nagsabi ng malakas sa kabila ng pasilyo, anong ginagawa niya dito? Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi ako tumingin sa alinman sa kanila. Isang maliit na boses sa aking siko ang nagsabing, Marichel. Si Doña Amalia iyon. Lumabas siyang ballroom para salubungin ako. Nakasuot siyang malambot na kulay abong damit. Isinugbit niya ang kanyang braso sa akin sa paraang hindi mapag-alinlanganan. Tessie, si Maricel, ayupo kasama namin sa Laurel Table. Sana ay hindi iyon problema. Ibinuka ng aking ina ang kanyang bibig. Isinara niya ito. Ibinuka niya ulit ito. Siyempre, sabi niya, ang 2 pantik ay malutong. Hindi na naghintay si Doña Amalia ang karagdagang tugon. Inihatid niya ako. Lampas sa aking ina, patungo sa ballroom. Pinisil niya ang braso ko habang tumatawid kami sa threshold. Ang seremonya ay alas 4:30. Ang ballroom ay hinati gamit ang isang pansamantalang partisyon. Nga upuan sa isang panig para sa seremonya. Nga istasyon ngang buffet sa kabilang panig na natatakpan ng gatela. Ang mga upuan ay karaniwang isyu ngang hotel. Binalot ang mga ito sa mga puting takip na may murang mga sash. Ang mga sash ay nakatali ng hindi pantay. Dumating si Bea sa makeshift aisle sa kanyang damit. Ang damit man lang ay maganda. Siya ang nagbayad para doon mismo. Naghihintay si Marco sa harap. Muhas, nakaupo ako sa Laurel Table malapit sa harap.
Si Donya Amalia sa kanan ko, si Don Fernando Laurel, ama ni Marco, sa kaliwa ko. Si Don Fernando ay 64. Tahimik. Ang uring lalaki na mas nanunot kaysa nagsasalita. Ginawang ofisyan ang karaniwang seremonya. Binasa ni B ang kanyang mapanata. Binasa ni Marco ang sa kanya. Napalitan silang singsing. Tumagal ito ng 30 minuto. Patuloy na lumingon ang aking ina parating na nako. Nakakuyom ang panganga, aking ama sa buong oras. Nang sabihin ng ofisyan na, maari mo nang halikan ang nobya. Pumalakpak ako dahil si Bia iyon at ikinakasal siya. At siya ang aking bunsong kapatid. Natakpo ang mga mata namin ni Bia sa kabilang silid. Hindi siya tumingin sa malayo. Ngumiti siya sa akin. Isang maliit na ngiti. Ngunit totoo ito. Ang partisyon ay inirong pabalik. Ang silo ay muling inayos pa sa cocktail hour. Ang maistasyon ng buffet ay inalisan ng takip. Ang ma-fluorescent light ay umugong sa itaas. Mayos ang seremonya. Ang reception ay kung saan nasira ang lahat. 6-8 NG gabi. Cocktail hour. Ang bar ay isang portable hotel bar. Ang bartender ay nakasuot ng Starlight in Polo. Ang signature cocktail na orihinal na binalak ng aking ina, isang kalamansi liquor cocktail, ay pinalitan ng generic na gin at isang tray ng San Mig Light bottles. Nakatayo ako malapit sa bar na may dalang baso ang tubig. Dumating ang aking ina sa kabilang ang ballroom patungo sa akin. Ang kanyang ngatakong ay tumunok ng agresibo sa pansamantalang dance floor. Hindi siya tumigil hanggang sa siya ay 8 pulgada mula sa aking mukha. Ang kapal ng mukha mo. Sumasitsit siya. Hindi ako umatras. Hindi ko ibinaba ang boses ko. Hindi ko rin itinaas ito. Ma, nasa kasal ka. Tumahimik ka. Sinira mo. Ito, sabi niya, mas malakas ngayon. Ang magataw, sa 3 mesa ang layo ay nagsisimulang tumingin. Ma, sinabihan na kitang tumahimik minsan. Tingnan mo ang lugar na ito. Sumasitsit siya. Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo kung ano ang naging kapalit ng inggit mo sa pamilyang ito. Isang boses sa likuran niya ang nagsabi, napakalma. Tessie. Tumawit si Donya Amalia sa silid. Kasama niya si Don Fernando. Isang hakbang sa likuran si Marco. Si Bea ay nasa siko ni Marco. Tessie, pwede ba kitang makausap sandali? May gusto akong linawin sa harap ngang pamilya. Lumingon ang aking ina. Sinubukan niyang ngumiti. Hindi tumalab ang ngiti. Tita Amalia, hindi natin kailangang gumawang eksena. Sang-ayon ako. Sabi ni Donya Amalia nang may kasiyahan. Kaya gusto kong linawin ito sa family circle. Ang mga tos ay naka-schedule sa loop ngang 10 minuto pa naman. Pwede nating asikasuhin ito ngayon. Hindi na siya naghintay na sumang-ayon ang aking ina. Dahan-dahan, siyang tumalikod at naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Sumunod si Don Fernando. Sumunod si Marco. Walang magawa ang aking ina. Sumunod din siya. Ako ang huling sumunod. Ang gitna ng ballroom ay nalinis para sa toast. Isang maliit na podium ang itinayo. Isang mikropono ang nasa isang stand. Hindi pinansin ni Donya Amalia ang pareho. Naglakad siya sa gitna ng nalinis na espasyo. Lumingon siya. Hinarap niya ang family circle. 22 miyembro ngang pamilya ang lumapit nang makita nila ang paggalaw. Ang ilan ay may hawa na inumin. Ang ilan ay ibinaba na ang naito. Nasa gilid si Tita Baby. Naging kakaiba ang kanyang mukha. Tinapik ni Don Fernando Laurel ang kanyang baso minsan gamit ang isang butter knife. Minsan lang, tumahimik ang silit. Pamilya, sabi ni Donya Amalia. Ang boses niya ay hindi malakas. Umabot ito dahil naghihintay ang silit para dito. Ang asawa ko at ako ay gumugol ng oras sa pakilala sa inyong pamilya.
Nitong nga nakaraang buwan. Gusto kong linawin ang isang bagay na nakakalito sa amin. Ang ingiti ang aking ina ay nasa buong tensyon. Ang pearl pin ay kumislap sa ilalim ng fluorescent light. Sinabihan kami, patuloy ni Doña Amalia, na ang nakatatandang kapatid ni Bea, si Maricel, at sinisipi ko si Tessie, isang silhubi. Event coordinator na hindi kaya nung ampe sa Paupay Plano na kasi. Simulat ng aking ina, kasi ganito iyon. Lilinawin ko, sabi ni Doña Amalia, hindi masama ang loop. Naglabas siyang isang Manila envelope mula sa isang maliit na handbag na hindi ko napansin na dala niya. Ito ang ma-original na invoice ng vendor para sa kasal na binalak sa Palacio de Manila. Ang kasal na nakansela 12 araw na ang nakakaraan. Hindi pa niya binubuksan ang sobre. Hawak niya ito sa dalawang kamay. Hinayaan niyang tingnan itong family circle. Tessie, bago ko buksan ito, may gusto ka bang linawin sa anumang sinabi mo sa aking asawa sa engagement dinner tungkol sa papel ni Marichel sa pagpaplano? Gumalaw ang lalamunan ng aking ina. Isang maliit na sighting lang ang itinulong niya. Isang maliit na sighting. Oh, tumingin si Doña Amalia sa kanya ng matagal. Sige, sabi niya. Binuksan niya ang sobre. Hindi pa ako nagsasalita nga, kahit isang salita. Hindi ko kailangan. Binuksan ni Doña Amalia ang sobre. Nakbasa siya mula sa unang pahina. Ito ang mga invoice ng vendor para sa orihinal na kasal sa Palacio de Manila. Florist. Flora Manila, P400,000. Catering. Bizu Catering, P450,000. Venue. Palacio de Manila, P900,000. Photography, 2 photographer, P200,000. Musika, P150,000. Lighting, linens, transportasyon. Ang crew para sa pag-install ng Capiz lights at orchids. Inilipat niya ang pahina. Kabuuang halaga ng kontrata, P2 milyon. Mga prepaid na deposito na nakakahalaga ng P1 milyon at sukli. Inilipat niya ang isa pang pahina, ang card na nakafile sa bawat solong vendor. Reyes Events Co. Account holder. Maricel Reyes, President. Hinayaan niyang ma-absorb iyon ng family circle sa loob ng 1 buong segundo. Si Maricel Reyes ang nagbayad para sa kasal ng inyong anak, sabi ni Doña Amalia. Mula sa kanyang sariling business account, sa loob ng 8 buwan, P1 milyon ng kanyang sariling pra. Ang aking ama ay naging kulay ng pandikit. Si Tita Baby ay nakakuyom sa kanyang pitakagamit ang parehong mangkamay. Inilipat ni Doña Amalia ang isa pang pahina. Ito ay isang family group chat na may petsang Hulyo ng taong ito, quote, hindi makita ni Doña Amalia si Maricel. Makikita niya na galing ako sa magaspang na angkan. End quote. Gumawa ng maliit na tunok ang aking ina. Hindi isang salita, isang tunok. Mayroong 47 katulad na mensahe. Sabi ni Doña Amalia na bumabalik ngang 2 taon mula kina Tessie, Lito at Baby. Nagpaplano. Quote, nadahan-dahang alisin si Maricel pagkatapos ng kasal. Katahimikan. Tinupi ni Doña Amalia ang pahina. Tessie, sabi niya, gusto kong maging malinaw. Galing ako sa isang foreclosure sa Tondo noong 1978. Ang tatay ko ay isang mekaniko. Itinayo ko ang kumpanya ng real estate ng pamilyang ito kasama ang aking asawa mula sa isang solong apartment. Wala akong pasensya para sa class theater o pag-asta. Hindi kailanman. At hindi ko matitiis na itinatanghal ito para sa aking kapakinabangan sa kapinsalaan ng anak ng iba. Lumingon siya sa natitirang bahagi ng family circle. Si Maricel Reyes ang nagbayad para sa kasal ni inyong kanak, inulit niya. At sinabihan,
Niyo siya na nagmumukha kayong low class dahil sa kanya. Ang parirala ay tumama. Ang parirala ay tumama tulad ng walang anumang narinig kong tumama sa isang silid. Umupo si Tita Baby sa isang banquet chair na parang bumigay ang kanyang nga tuhod. Ang aking ama ay hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, hindi humihinga, hindi pa rin ako nagsasalita ngang kahit isang salita. Sinubukan ngang aking ina. Sinubukan niya sa paraang, sinusubukan ngang nga taong nalulunod. Nag-alok si Marichel. Sabi niya, ang mga salita ay lumabas sa mataas na tono. Nag-alok siya nga pehato 3 milyon dahil siya ay isang mapagbigay na tao, sabi ni Doña Amalia. Sinabihan mo siya na siya ay isang kahihiyan. Iba't ibang transaksyon iyon. Hija, Tita Amalia. Hindi mo naintindihan. May kasaysayan. Naintindihan ko ang kasaysayan ng mayos. Naintindihan ko ito mula sa isang chat thread na isinulat mo. Binasa ko ang lahat ng ito kagabi. Ipinatata ko ito ng 2 beses. Lumingon ang aking ina sa aking ama. Lumingon siya sa paraang lumilingon ang isang tao sa isang asawa para sa protection, para sa backup. Ang aking ama ay isang stockbroker. Nakalkula siya sa loop kama 30 taon para mabuhay. Nakalkula siyang 2 segundo. Wala siyang sinabi. Hindi siya tumingin sa kanya. Hindi siya tumingin sa akin. Tumingin siya sa sahig. Iyon ang oras na may nasira sa aking ina. Hindi ang pagsisinungaling. Hindi ang pagkakalantad. Ang hindi pagtatanggol. Lumingon siya pabalik kay Doña Amalia. Ang boses niya ay maliit. Hindi ito dapat maging pampubliko. Walang dapat maging pampubliko dito. Tita Amalia, ganun ba talaga? Sinasabi ngang tao ang isang bagay sa isang chat thread at iba naman sa isang country club? At inisip nila na walang sinuman ang hahawak sa parehong mga pahina sa kanilang kamay ng sabay. Hawak ko ang parehong nga pahina. Humakbang si Bea pasulong. Ma, sabi niya, ang boses niya ay nababasag. Bea, hindi mo naiintindihan. Ma, sinabi mo sa akin na ayaw pumunta ni Ate Marichel. Sinabi mo sa akin na may sakit siya. Sinabi mo sa akin noong nakaraang linggo na pinili niyang umatras. Bea, ako, ma, naiintindihan ko ng maayos. Tumawid si Bea sa open floor. Naglakat siya hanggang sa akin. Tumayo siya sa tabi ko. Hindi niya hinawakan ang kamay ko. Tumayo lang siya sa tabi ko. Sapat na iyon. Minsan lang ako nagsalita. Sa kasal ng aking kapatid. Hindi ito isang toast. Ito ay 3 pangungusap. Tumingin ako sa aking ina. Ang kanyang makeup ay dumudulas sa paraang bago sa akin. Ang kanyang praalpin ay tabingi sa kwelyo. Sabi ko, Ma, sinabihan mo ako na nakmumuha ang pamilyang ito na low class dahil sa akin. Ang boses ko ay napaka-level. Ito ay napaktanto ko ngayon ang pinakakalmado kong boses sa isang pampublikong espasyo. Gumugol ka ng 2 taon sa paistratehiya kung paano iparamdam sa akin na pinili kong umalis. Hindi ako pumili. Tumigil lang ako sa pagbabayad para sa mga taong ayaw banggitin ang pangalan ko. Hindi ko itinasang buses ko. Hindi ako huminto para sa epekto. Hindi ako umarte. Lumingon ako kay Bea. Bea, maging masaya ka. Si Marco ay isang mabuting tao. Sumandal ako at hinalikan ang aking kapatid sa gilid ng kanyang ulo. Ang paraan na ginagawa ko dati nung siya ay 11. Ang paraan na hindi ko ginawa sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ay naglakat ako patungo sa pinto. Ang kamay ni Doña Amalia ay dumampi sa akin habang dumadaan ako sa kanya sa gilid ng family circle. Mag-ingat sa pagmamaneo, Maricel. Malumanay niyang sabi. Naglakad ako sa diamond pattern hallway carpet. Nilampasan ko ang mga pinsan na nanigas sa gift table. Nilampasan ko ang aking ama na sa wakas ay tumingala sa akin habang dumadaan ako at ang mukha niya ay walang ekspresyon at hindi ako tumigil.
Naglakad ako palabas ng lobby doors. Naglakad ako sa sementadong pasukan. Naglakad ako sa aking kotse. Sumakay ako. Umupo ako doon ng 40 segundo. Pinaandar ko ang makina. Nagmaneho ako pauwi sa liwanag ng gabi. Metro Manila, alas 6:45 NG, Setyembre. Rosas na langit sa ibabaw nga, puno nga akasya. Hindi ako umiyak hanggang sa makarating ako sa sarili kong driveway. Pagkatapos ay umiyak ako nga 10 minuto. Pagkatapos ay nagtimpla ako ngang saa. Nasa bahay na ako nga 8:00. Ang telepono ko ay naka-silent sa aking clutch bag. Kinuha ko ito. 23 texts, 8 missed calls. Nag-scroll ako. Si Jenny noong 6:52. Nag-text si Grace sa akin. Okay ka lang ba? Grace noong 7:06. Reyna si Tita Amalia. Mahal ko siya. Okay ka lang ba? Carla noong 7:10. Ate, umiyak ako. Perfecto kay. Umalis si Tita Baby, 10 minuto pagkatapos mo. Wala silang sinasabi. Dalawa sa orihinal na vendor ng palasyo ang nakarinig sa pamamagitan ng grapevine ng industriya. Nagpadala si Paulo sa palasyo. Anuman ang nangyari ngayong gabi, ang account mo ay nasa mabuting katayuan. Palagi, hindi ko binuksan ang mga voicemail ng aking ina. Hindi ako tumugon sa 2 text ng aking ama. Nagtimpla akong umupo ako sa aking sopa. Pinanood ko ang singaw. Noong Martes, 3 araw ang nakalipas, isang maliit na kulay cream na sobre ang dumating sa aking mailbox. Sulat kamay ni Doña Amalia, isang maikling tala. Maricel, salamat sa ginawa mo at sa hindi mo ginawa. Gusto kong imbitahan ka na magsaa kada quarter simula ngayon. Tita Amalia, ito ay nilagdaan sa parehong pila na tinta ng panulat tulad ng aking place card. Inilagay ko ang tala sa aking refrigerator. Nung linggo ngang hapon, nag-text si Bay, sorry talaga. Nakikita ko na ngayon. Sumagot ako, mahal kita. Kailangan kong panahon. Sumagot siya, maglaan kang kahit gaano katagal na kailangan mo. Ibinaba ko ang telepono at hindi ko binuksan ang aking social media sa loob ng 2 araw. Sapat na iyon. 6 na buwan ang nakalipas. Ang Reyes events ko ay nag-book ng 3 kasal sa pamamagitan ng Laurel Connection Network. Hindi kailanman sinabi ni Doña Amalia na napapadala siya nga tao sa akin. Hindi niya kailangang sabihin ito. Naksasalita nga tao. Ipinuhunan ko muli ang nabawing peso 900,000 sa isang pangalawang coordinator hire. Ang pangalan niya ay Sia. Sia ay 24 at mas matalas siya kaysa sa akin nung kaedad ko siya. Ang P200,000 na nawala sa akin sa deposito ng Flora Manila ay bumalik sa akin sa pamamagitan ng isang bagong kliyente ng corporate retreat sa loob ng 2 buwan. Tumawag ang aking ina minsan noong Oktubre. Hindi ko sinagot. Wala siyang iniwang mensahe. Nagpadala ang aking ama ng holiday card noong Disyembre. Ipinadala ko ito pabalik nang hindi binubuksan. Si Tita Baby ay tahimik na tinanggal mula sa listahan ng Pasko ng country club. Narinig ko ang tungkol dito mula kay Charla habang nakakape. Kami ni Bea ay nakikita para magkape minsan sa 1 buwan mula noong Nobyembre. Mabaga, neutral. Dumating si Markong 2 beses. Siya ay isang mabuting tao. Humingi siyang tawad sa hindi niya nakita. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya sinisisi. Kami ni Doña Amalia ay naksatsaa kada quarter gaya ngang ipinangako. Pinag-usapan namin ang negosyo karamihan. Paminsan-minsan, pinag-usapan namin si Bea. Hindi namin pinag-usapan ang aking ina. Ginagamit ko pa rin ang Montblanc. Nakapirma akong 47 bagong kontrata gamit ito mula nung kasal. Ang pen ay nakalagay sa aking mesa sa tabi ngang leather binder ngang bawat event na naplano ko. Hindi nagbabayat ng deposito ang status. Ako ngunit hindi para sa mga taong ayaw banggitin ang pangalan ko. Kung kasama ko kayo hanggang ngayon, narito ang natutunan ko. Ang mataong nagsasabi sa iyo,
na nagmumuha. Silang, low class dahil sa iyo, ay karaniwang nagsasabi sa iyo kung ano ang pinakanatatakot silang malaman mo tungkol sa kanila. Ang aking ina ay gumugol ngang 30 taon sa pag-akyat sa isang social ladder na hindi man lang nakita ni Doña Amalia Laurel. Binuong aking ina ang kanyang pakiramdam sa sarili sa mga baitang na ipinako ngang ibang tao sa dingding. Nang magsimula akong magmukhang may kakayahan, nang magsimula akong magmukhang mas matatak kaysa sa kanyang sariling istruktura, naging banta ako. Kailangan akong alisin sa larawan ng dahan-dahan bago ako mapansin ng sinumang kasing taas ni Doña Amalia. Hindi niya ako inalis sa larawan. Inalis ko ang sarili ko. Iyon ang pagkakaiba. Iyon ang kwento ko. Kung naranasan mo ng hawakan ang resibo na nakalimutan ng pamilya mo na nasa iyo, itago mo sila ng tahimik. Ang ilang matao ay kailangang bayaran sa masalamin. Maiwan ng komento gamit ang salitang resibo, pindutin ang subscribe at makita tayo sa susunod.